Bukas po ay January 27. Ano po? Ikawalong taong pagsusuot ng kaputian ng ating mahal na Apo Kunching. Kasi hindi naman po niya agad tinanggap eh. Nang tinanggap po niya yon, ikawalong taon, kung ilan, 14 years na po ngayon, ano? So, 14 minus 8, sa 6th year niya, tinanggap yung ata sa kanya na magsuot. Kasi alam niya yung implikasyon na pag nagputi ka, marami ang dapat mong patunayan para makatupad ka sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kahit po merong pag-aatas, hindi po niya karakarakan tinanggap. At nang tanggapin niya ito, mas marami na po yung talagang give up niya sa ating Panginoon. At bukas nga po yung ikawalong taon ng kanyang pagsusuot ng kaputian. At meron po tayong mga activities dito sa Dambana na ginagawa taon-taon. Kung gusto niyo pong makiisa at saksihan kung paano ginaganap yung ikawalong taon na yan, itong taon-taon bilang pagganita sa kanyang kasuutang bilang puti na naturingan, meron po tayong mga activities. Kaya mamaya pong gabi, kung gusto niyo pong bumalik, meron po tayong gawain. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na open vigil. Kasi gabi-gabi may vigil, di po ba? Pero mamayang gabi, kung sino man po yung kawan na in charge, hindi po sila magbibigil ng eksklusibo para sa kanila, kundi ang vigil po ay pangkalahatan. Kaya ito po ay ginagawa habang hinihintay ang paglabas ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Noon po kasi mga nakararaan taon, pag-strike po ng 12 o'clock, meaning yun na po yung 27, para pong bagong taon ba. Pag-strike ng 12 o'clock, lumalabas po ang mahal na Apo Kunching at nagpapahayag ng mensahe, kaya marami po yung naghihintay, inaabot po yun ng mga hanggang 2:00 ng madaling araw. So ganun po yung posibleng magaganap mamaya. Yun po yung mga napag-usapan, kaya lang po yung mga iba pang kaganapan na iaatas ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, siyempre po, hindi po natin alam. Amen po ba? Pero yun po, so far, yung alam namin na usually taon-taon ay nangyayari. Ngayon, kinabukasan po, 27, may gawain po yun. At sa akin pong pagkakaalam, may mass daw po ng 1 o'clock. So nakapaloob po sa gawain bukas yung misa ng 1:00. So ganun din po siguro, 12:30 tayo, magcha-chaplet, and then pagdating ng 1 o'clock, magkakaroon po ng banal na misa. Kaya kung nais po ninyong dumalo, open po sa lahat ang aming paanyaya. Katulad po, pag may mga gawain tayong sinasagawa, mas maganda po talaga yung nakaputi ng t-shirt o nakaputi ng blouse, katulad po ng unti-unti ng nakakaugalian kapag meron tayong banal na misa. Hindi lang po kami makapag-prescribe strictly ng white blouse or t-shirt sa everyday kasi po sa ibang lugar po nang gagaling yung mga taong nagpupunta dito at hindi nila alam na may ganong patakaran. Pero mamaya or bukas, in as much na iyon ay isang mahalagang pagdiriwang sa ating Kapatiran Divine Mercy, kung dadalo po kayo ng misa, mas maganda na po magputi po kayo ng t-shirt or blouse sa mga babae. Maliwanag po, open po yung invitation namin para sa inyong lahat. Salamat po. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos Amang Dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpurit ng pagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo, na sa tuyo na ipinagkakalooban mo ng buhay, sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming mga pangangatawan. At maraming salamat po, Ama, higit sa lahat, sa espiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu
sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching na iyong kinalugdan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bilang isang facilitator sa umagang ito, ang inyo pong abang facilitator ay wala pong hawak na listahan na kung sino po sa ating mga kapatid ang magsisipagbahagi. At wala rin pong tema sapagkat ika nga po, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Mayroon po sana akong tema pero hindi po nanaig ang para sa akin. Udyok po sa akin, kaisipan, huwag na pong magtema upang ang ating mga kapatid na mga tagasunod ay maihayag ang kadakilaan ng ating Diyos Ama na kung papaano kumilos sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, ang una ko pong tatawagin, bagamat hindi ko po batid ang kanyang pangalan, subalit malugod ko po siyang lalapitan. Siya po'y isang taga-Bangkal. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Magandang umaga po sa tanghaling ito. Pasensya na po kayo, hindi po ako marunong magsalita sa maraming tao. Ang hihahayag ko po sa umagang ito ay kung bakit po ako napunta sa banal na dambanang ito. Kasi po nung November po, nagkaroon po ako ng karamdaman. Tumaas po yung presyon ko, nag 240 over 100. Tapos po, nung lumabas na po ako ng ospital, sabi po nung doktor ko, magpa-monitor daw po ako ng BP araw-araw. Ang nangyari po, nung nagpapamonitor na po ako, nagkaroon po ako ng nervyos. Kasi po, pagka po umaga na, mataas ang BP ko, iisipin ko na po yun maghapon hanggang gumabi na. Kaya ang nangyayari po, pagkagabi na, talagang mataas na po siya. Meron pong nangyayari sa akin na talaga pong nagpapadala ako sa ospital sa mister ko. Kasi sabi ko po, mataas ang BP ko, dalhin mo ako sa clinic. Tatawagan na po niya yung doktor ko, sabi nga po, ganon. Yun po, pupunta na po kami ng clinic. Ganon po, araw-araw ho, ganon ang nangyayari sa akin. Tapos po, may nagsabi sa akin na hipag ko, ba't daw po hindi ako pumunta dito? Kaya yun po, mula po noon, nagpupunta na po ako dito araw-araw. Yung nervous ko po, buhat nung nagpunta ako dito, naalis na po. Ngayon po, hindi na po ako ninenervyos buhat nung nagpunta ako dito. Kaya araw-araw po yon ginagawa ko, nagpupunta na lang po ako dito. Kasi po, pag nandito po ako, parang panatag po yung loob ko. Kaya yun po ang ginawa ng Ama sa buhay ko, na bago na po, wala na po yung nervyos. Tsaka po ngayon, araw-araw po nakakalimutan ko na yung sakit ko. Andito na lang po ako, kaya kay buti po ng Ama, inalis po niya yung lahat ng alalahanin ko sa buhay, buhat po nung nakarating ako dito. Yun lang po, magandang... Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang pagbabahagi mo. Ang sabi mo kanina ay hindi ka marunong magsalita. Subalit, eka nga po kapatid, kagustuhan ng Ama ang ikay tumindig sa harapang ito upang ang kanyang kadakilaan ihayag mo sa ating mga kapatid. Yamang ikaw'y tinawag at hinirang bilang tagasunod, magpakatatag ka kapatid upang huwag man lupaypay, sapagkat mayroon tayong Diyos na sandigan na batong walang katibagan. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod po nating
Hindi po siya magbabahagi, kundi po siya mag-aalay ng isang awit sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa tinaguriang pangalang Violet. Magandang umaga po. Ling ito. Si Kuya talaga, ninenervous ako sa ginawa mo. Tawag kita, aking ama, sana'y pakinggan mo ako. Ligaya ang aking nadarama, aking ama, ikaw ang kaligtasan. Kuya, ininervous. Pangarap ko sa aking buhay, paglilingkuran kita, ama ko. Sana ito ay aking matatapos, pagkat ako'y ay iyong ginabayan. Ikaw ang ligaya ko, ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang lahat, lahat, aking ama, mahal kita, ama ko. Lahat ng pagsubok mo sa akin ay aking malalagpusan. Ito'y aking makakayanan, wag lang akong iiwan, ama ko. Pagmamahal mo sa akin ay aking malagpasan. Buhay ko ay utang ko sa'yo, ama. Sana, ama, gabayan mo ako. Thank you po. Aking ama, ikaw lamang ang buhay ko kailan pa man. Wag sana kong iiwan pa habang ako may hininga. Pangarap ko sa tuwi-tuwi na di mawalay sa'yo, ama ko. Ligaya ko'y ikaw, ama, habang ako'y nabubuhay. Patawarin mo ako, ama, sa di tamang ginagawa. Ama ko, ikaw ang lahat, wag lang akong iiwan, ama ko. Nanginginig ka. Maraming salamat po, mahal kapatid, sa napakaganda mong awitin. At ang sabi mo ay kay ninenervyos.
Mahal na kapatid, kung buong puso ka lang nagtiwala sa ating Panginoon Diyos, hindi mo mamumutawi sa iyong labi ang ikaw ay ninenervyos. At ang susunod po nating magbabahagi, bagamat ika nga po, puro mga tagasunod, hindi ko po mga batid ang kanilang mga pangalan. Pero ika nga po, malugod ko po silang lalapitan upang ipahayag ang kadakilaan ng Ama. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na taga Bukana. Magandang tanghali po magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang may babahagi ko po sa inyo yung pagpunta ko po dito. Kaya po ako nakarating dito sa dambanang ito na nung ang presyon ko po ay mababa. Kaya po ako nakarating dito na lagi po akong nahihilo. Kaya po nung magpunta po ako dito, nung may pinainom po sa akin ng mahal na apo, yung naalis na po yung aking nang laging nahihilo na kaya po buhat noon, palagi na po akong nagpupunta dito. Na marami pong salamat sa Ama na buhat po nung nagpunta ako dito, marami na din pong nabago sa buhay ko. Kaya po hanggang ngayon, nagpupunta po ako dito, nagbabata po, nakikinig po ng banal na salita ng mahal na apo. Kaya marami pong salamat na nakarating po ako dito. At yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Mahal na kapatid, ang iyong karamdaman ay hindi po talagang karamdamang may kasalanan. Yan, kapatid, ay tanda lamang nang ikaw ay tinawag at hinirang bilang tagasunod ng ating Diyos Amang Dakila. Kaya, mahal na kapatid, magpatatag ka at huwag matitinag. Magpakasipag ka sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam mong hindi masasayang ang iyong pagpapagal sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod po natin magbabahagi, ito po, kilala ko na po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, ang ating kapatid na si Tata Erning. Ama, maraming salamat po sa ibinigay mong pagkakataon sa akin, sa iyong pagkatawag sa akin para tumayo rito sa harap at makapagbahagi. Maraming salamat po, Ama, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Ama. Ay, balik po natin ang papuri at parangal sa ating Amang Dakila, na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako sa Ama, sa Divine Mercy, pangalawa po sa mahal na Apo Konseng na kanyang kinalugdan.
sa pagkapunta ko po rito. Dahil ako po sa buhay ko po nung panahong nauna, ako po ay isang makasalanan. Hindi po lingid sa inyo na ako ay naging lay minister sa simbahan. At iyon na nga po ang isang pagdating ng hapon, pag ninilay-nilay ko, siya ko pong naiisip yun. Pagka po araw ng linggo, pupunta ako sa simbahan. Noon po kasi madalang pa tricycle, kaya naglalakad lang kami. Pagka po aki may nadaanan ng asawang nag-aaway, alam po ba ninyo mga kapatid ang panalangin ko? Mamatay na sana yung isa. Dahil pag namatay po yung isa, tahimik na yung matitira. Bagay na hanggang ngayon po ay siyang ipinaiisip sa akin ng Ama. Tayo po pala, bilang tao, wala tayong karapatan na humusga o humatol. Pero po sa tuwi-tuwi na, iyon ang aking nagagawa. Tutuhanan po sinasabi kong kapag kakapo nasumpungan ko ang nag-aaway, panalangin ko po mamatay ang isa dahil pagka po yun ay namatay yung isa, wala nang kaaway yung matitire. Isa pong malaking kasalanan sa Ama. Kaya po yun nung aking makarating dito ngayon. At nang marinig ko po yung sabi ni Mami Beth na meron tayong 3 uri na dapat nating gampanan. Alin po yun? Yung isa, mula nung magpunta ka rito, ano ang maganda na dapat mong ingatan? Dapat mong ipagpatuloy. Pangalawa po, ano naman yung masama na kailangang itapon mo? At pangatlo po, yung kung alin sa nakita mo, sa napulot mo dito sa mahal na dambana, ang napakagandang perlas na dapat mong alagaan at payubungin upang mamunga. Minamahal ko mga kapatid, mula po nung marinig ko yun, sa gabi-gabing pagninilay ko po, yun ang laging pumapasok sa isip ko. Ikalawa po, noon sabi nga po ni Mami Beth, huwag na huwag mo akong pagagalitin. Dahil kapag kakaaki pinagalit mo, nakararaan na po ang 3 taon o 4 na taon, talaga pong pagka nagkasalubong tayo, nakabaliling ako rin sa kabila, hindi ka tinatanaw dahil galit ako sa iyo. Yun po ang isang na talagang pinagsisisihan ko sa ngayon dahil mula po nung dumating ako rito at makarinig ako ng mga banal na mensahe ng mga kapatid natin na nagsisitayo, lalo na po sa mahal na Apo. Talagang hanggang hindi ko po na ikukumpisal sa inyo at sa lahat ng nandirito para po bang hindi luluwag yung dibdib ko. Kaya ngayon po, talagang sinasabi ko na sa inyo na lahat ng iyon ay pinagsisisihan ko na. Ngayon po, kapag po nakakita ko noong mga bagay na ganon, ang pilit na ilalagay ko po sa isip, yung sinasabi rin ng ating mahal na kapatid na si Mami Beth, mahalin mo ang mahirap mahalin. Maganda yung mababa kaysa mataas. At yung mataas ay ibinababa at yung mababa ang itinataas para magkapantay. Dahil tayo'y pare-parehong mga anak ng Diyos. At minsan po narinig ko pa at natunghayan ko rin sa ating banal na kasulatan.
kung tayo raw pong lahat ay nagmamahalan sa isa't isa, doon pa lang daw po mapapatunayan na tayo nga ay mga anak ng ating Ama. Kaya po mula noon, kumbaga man sa una ay nagkaroon ako ng ugaling may kataasan, may katirikan. Ngayon po ay ibinababa ko na. Nang sa gayon po ay maging karapat-dapat ako na makapaglingkod dito sa mahal na dambana na kung saan tayong lahat ay tinawag ng banal na Espiritu para matipon dito at makabahagi ng magagandang salita na nagmumula sa ating mga kapatid. At lalo higit, yung mga magandang mensahe na nagmumula sa taong kinalugdan na dilitiba ang mahal na Apo. Muli po hanggang dito at maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po, Tatay Ernie, sa napakagandang pagbahagi at sana po ay kinapulutan nyo ng aral. Ang isa pong tumimo sa aking kaisipan, ang sa ibinahaging Tatay Ernie. Tatay Ernie, patawad po. Baka po matapat kayo sa aming bahay at nag-aaway kami ng aking kabiyak ng puso, ipanalangin mamatay ang isa sa amin. Huwag naman po sana. Sapagkat di araw na, ika nga po, kami ng aking kabiyak ng puso, kumisa rin nagkakadiwaraan. Huwag naman po sana ipanalangin. Ipanalangin po sa amin, sana magmahalang kami higit sa lahat. At ang susunod ko pong tatawagin, hindi po siya magbabahagi, kundi po siya aawit. Bagamat ika nga po, meron siyang kadahilanan. Kung kaya't napansin niyo sa ating harapan, ay di niyo po siya napansin na kadalas ay tumatayo. Meron niya po siyang kadahilanan. Subalit, ika nga po, kung lubos ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos at tayo nananalig sa Kanya, ang ating Panginoon Diyos ay may magagawa sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Pilar Mananghaya. Buhay po ba ang Diyos? Kahit medyo po nahiya ako ng konti, hindi ko po matanggihan ang paanyaya ng ating Panginoon sa katauhan ng ating kapatid na si Lando. Talaga pong sabi ko sa sarili ko hanggat wala yung aking ngipin tinatawag nga, hindi po ako titindig dito. Dahil sabi ko, pagtatawanan ako. Pero alam niyo po, sa bahay, kumakanta ako. Nagsasalamin pa nga ako eh. Pero sabi ng kabiyak ko, huwag ka eka munang kumanta. Pag nagkangipin ka na lang eka. Kaya hindi po ako na tumitindig sa harapan. Pero talaga pong nagmimithi din po ako talagang umawit sa ating Panginoon. At talaga pong kapag para sa Kanya, ano nga bang nakakahiya? Ang nakakahiya ang gumawa ng masama. Amen po ba? Kaya namnamin niyo po ang awiting ito at alam ko po, ang patnubay ng Ama ay pagkakaloob niya sa akin. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my all things I hold, and all I hold, Lord, Thine
this may reach, alas, will I go? Do thou direct and over all and sway, do what I will, command and I obey, only thy grace, thy love on me bestow, this may reach, alas, will I forgo? Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I heard, thine was the gift to thee. I always do thou direct and govern all and sway, do what thy will, command and I obey, only thy grace, thy love on me bestow, this may reach, alas, will I go? Salamat po. Buhay ang Diyos! Maraming salamat, mahal kapatid, sa iyong buong pusong pagtitiwala. Meron po bang naging dahilan? Wala po. Katulad din po ng inyong abang lingkod. Sa araw-araw na aking pagparito, hindi po naging dahilan ang pagsakit ng tiyang ko. At ang lahat po na yun ay nagkaroon na ng kagalingan mula po nung naramdaman ko po ang kagalingan kong ito bago po mag-antidospera sa aming kapiyastahan. Magaling na po ako, mga kapatid. Wala po akong nilunok na anumang uri ng gamot liban sa dahon-dahon na inihatol ng ating mahal na Apo Konsing. Kaya mga kapatid, kung kayo'y taus-pusong mananalig na ang Diyos ay buhay, di man kayo lumunok na anumang uri ng gamot, kayo po'y magkakaroon ng kagalingan. Alam niyo po mga kapatid na ibahagi ko po ang bagay dito sapagkat ako bilabis na nagagalak. Kung kaya ang kalakip dito ay pagluha. Sa mga anak ko, tama po meron silang mga matatatag na hanap buhay. Ayoko rin po maging pabigat sa kanila. Sapagkat ano po ang magiging kabuluhan ng aking pagparito sa araw-araw kung mawawalan po ako ng tiwala sa ating Diyos Amang Dakila, sapagkat ako pinanangan sa salita ng Banal na Espiritu sa araw-araw na binabanggit ng ating mahal na Apo Konsing na may magagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, magtiwala lamang po kayong lubos at ano pong karamdaman, hindi po dahilan yan upang kayo hindi po marito. Ano po ba ang banal na dambana? Hindi po ba itidulugan ng may mga karamdaman, na may mga kagulimihan sa kaisipan at dala ng mga problemang matagal na nilang pasampasan? Kung ito po yung inyong sasarilinin,
wala pong mangyayaring hindi maganda sa inyo. Sapagkat ika nga po, parang nawawalan kayo ng tiwala sa ating Diyos Amang Dakila. Subukan nyo mga kapatid, lalo na po yung pong may mga edad na wala na po halos na ika nga po'y gampanin sa tahanan. Pumarito po kayo araw-araw at makakaramdam po kayo ng kaibang damdamin. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin o lalapitan, bagamat ito po hindi ko talaga alam ang kanyang pangalan, pero siya po kapatid ng isang alagad. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Magandang umaga po sa tanghaling ito. Lubos po akong nagpapasalamat kay Apo Kunching. Dahil nga po, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pakikibaka sa araw-araw ay yung mga banal na salita na nagmumula sa Amang Dakila. Salamat po. Yun lamang po. bagamat ika nga kapatid, kapiraso man ang iyong binahagi, subalit galak ang Diyos sapagkat ika sa paanong pamaraan siya iyong pinapurihan at pinasalamatan. Kaya mahal kapatid, maraming salamat sa iyo. Ang susunod ko pong tatawagin upang handugan tayo o maghandog ng isang awit sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos na Mandakila. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Mirna. Salamat pong muli, Ama, sa unang araw ng linggong ito na sa amin ay kaloob mo. Muli naririto, tinawagan mo ako sa harapan nang dahil sa aking pagtitiwala sa iyo, naririnig mo ang paghiling ko at panambita na galak sa puso ko maging bahagi sa bawat araw ng gawain mong pangkabanalan. Muli po, Ama, samot dalangin sa tuwina, manguna't maghari ka po sa aking katauhan sa tuwinang ako'y gagamitin mong tumindig sa harapan. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Panibagong araw, unang araw ng linggo, Lunes, kay saya, kay lamig ng panahon, kay ganda ng ating talakayan, ano po, bagamat sa panimulang pagpapaunawa ng bahagi na ng ating kapatid ay wala raw pong tema. Subalit, nakapaloob po sa kanyang ipinahayag ay ang kadakilaan ng Diyos. Amen po ba? Kaya may tema rin po. Ngayon, napakabuti po ng Panginoon sapagkat magtiwala ka lang sa Kanya. Walang hindi ka magagawa, di ka mahihiya. Tingnan nyo nga po ang ating minamahal na kapatid. Sabi ko nga po sa sarili ko, ba't di na umaawit ang kapatid? Kasi ako nga po, may konting false teeth. Pag tinatanggal ko, parang nahihirapan yung dila ko. Dito lang po. Subalit, pinakinggan ko po, parang walang naging balakid talaga doon sa pag-awit niya. Totoo po yun. Kaya, sing with faith. Walk with faith. At kung ano man yung kalooban ng Ama na gagampanan mo, magkaroon ka ng faith. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kinalugdan bilang minamahal na Apo Kunching na siyang naging ugat ng lahat ng kaukulang gawain mula sa iyong banal na Espiritu na siyang pinanguna mo at muli
ay nais kong pasalamatan ang kapatid nating si Mami Bechiko sapagkat patuloy na nagdaratal ang banal ng Espiritu ng marapat at angkop na awitin sa bawat araw sa kanyang kabanalang gawain. Ito pong awiting ito, luma, subalit bago sa pandinig. Ano po? Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, pakanamnamin po natin ang nilalaman ng awiting ito. Para po sa ating lahat, bagamat sabi ko nga po, kung sa salitang tao, hindi ka ganun kasigurado sapagkat bagamat luma, hindi naging common o parang familiar sa pandinig ko ang awiting ito. Subalit sa aking faith, sa aking pagtitiwala, pananalig sa Diyos na ibibigay niya ang marapat. Kaya po, ang awiting ito para po sa ating lahat, walk with faith. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po. Salamat po, Ama. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, our God is yours to all. He'll never will grieve, even Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from view, that's the time to fight on. And soon they'll all come through. He'll lighten your load as you travel light load. So walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Keep by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success
is just around the bend. He won't let you down. He will smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Whenever you have troubles, just reach out for His hand. Get by His side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down, for a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Tita Mirna, maraming salamat po sa napagandang awitin. Dumako po naman tayo sa mga alagad na ika nga po, hinuhugutan ko ng lakas sa buhay panampalataya ang ating kapatid na Tita Beth. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Thank you, Lord, sa araw na ito na muli kami ay inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Sadyang napakabuti mo sa pamamaraan mo upang maipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Pinagtiyagaan mo kaming hanapin at akayin upang maramdaman ka bilang Diyos na buhay na dapat naming kilalanin dito sa mundong aming ginagalawan. Amen. Wala pong tema, pero sabi nga po ni Tita Mirna sa binitawan niya kanina na tayo malaya na magpahayag ng kadakilaang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, pwede nating sabihin na ang tema ay kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos sa bawat isa sa atin ay may ginawang kadakilaan. Wala naman po sigurong taong nandirito sa oras na ito na walang nadamang kadakilaan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Bawat isa sa atin ay may kani-kanyang kwento. Amen? Kung paano natin nakilala, nadama ang mga hiwaga na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Yung pong inawit ni Tita Mirna na yon, dumako po yun sa kaisipan ko last week. Habang ako ay may bitbit na bayong para mamalengke, sumakay sa jeep. Yun yung ruta ng jeep na dapat doon ako bumaba sa loob ng palengke ng Baliwag. Nag-change po ng route. Doon po lumiko sa kantong papaloob. Kaya sabi ko, ay, bakit ganon? Ang layo ng lalakarin ko. Kasi kung doon mismo pumasok sa palengke ng Baliwag, kung saan ako bibili, doon ako bababa. Pero yun po, maglalakad ako mula po doon sa may kanto ng St. Mary's, papunta po doon sa kabayanan ng Baliwag. Sa totoo lang po bilang tao, nagngingit-ngit yung kalooban ko. Kasi ang layo ng lalakarin ko, tapos naghahabol ako sa oras, napakahalaga po kasi sa akin ng bawat minuto. Kaya habang naglalakad ako, bakit ganun yung driver na to, bla bla. Talaga pong nagagalit yung puso ko. Alam niyo po, kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon. Nangusap po sa kaisipan ko. At sabi po niya, walk with joy in your heart and you'll never walk alone. For the joy in your heart. Alam niyo po, bigla po ako napahiya. Sabi ko nga, napakaliit na sakripisyo na gagawin ko para ako'y magkasala. Tinuro sa akin ng Panginoon na sa halip na magngit-ngit yung kalooban ko, sabi po niya, walk with joy in your heart and you'll never walk alone pagkat ako ay kasama mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganon po siya kabilis. Ang kadakilaan ng Panginoon ay ganong kabilis sa mga taong
Wika nga po nagpapakatotoo sa Kanya. Magpakatotoo tayo sa Panginoon, mararamdaman natin ang napakaraming hiwaga na mula sa Kanya. Sa bawat ginagawa natin, hindi tayo dapat magalit. Hindi tayo dapat mag-init ang ulo sapagkat sa lahat ng nangyayari na opposite sa inaasahan mo, mayroon pa din siyang magandang purpose kung bakit niya pinahintulutang maganap ang ganon sa ating buhay. Naramdaman niyo na po ba yon? Akala mo malas. Nangyari, akala mo yung malas. Hindi pala malas. Swerte pala. Pero bilang tao, dahil negatibo ang pananaw mo sa pangyayari ay negatibo, malas. Pero, subalit, dumulog ka sa Kanya, manalangin ka ng mataimtim, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang Kanyang magandang plano kung bakit naganap yung isang bagay na hindi mo inaasahang maganap sa buhay mo. Yan po ang hiwaga ng ating Panginoon. Huwag kasi nating tingnan natin, kasi po tayo, ang tinatawag nating hiwaga, yung mga malalaking pangyayaring inaasahan nating maganap sa buhay natin. Halimbawa, wala kang pera, wala kang pambayad sa kuryente, wala kang pambayad sa tubig. Biglang-bigla, yung tinamaan mong numero tumama, yung 50 mo naging 1,000 ang katumbas. Sa karamihan tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon, iyon ang tinatawag nilang hiwaga o himala. Hindi po natin maaaring maging batayan lamang ng hiwaga ng Panginoon ang mga bagay na material. Amen? Ako po, sa sarili kong buhay, ang tinatanaw ko pong napakalaking hiwaga ng Panginoon na ginawa niya personally sa buhay ko ay nambaguhin niya ang pangit kong pag-uugali. Paninindigan ko po ito sa inyong harapan na hindi po ako mahihiya na ilarawan ko sa inyo ang dati kong pagkatao. Para nang sa gayon, magkaroon ako ng refleksyon kung ano na nga ba ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Kung ako'y nanatili sa kapangitan ng aking ugali, walang himala. Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Subalit nang dahil naramdaman ko ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko, mayroong himala. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Bakit hindi ko po matatawag na isang himala iyon? Sa dating buhay, nang hindi pa ako naaakay ng Panginoon dito walang katahimikan. Walang katahimikan. Sa maikling salita na sasabihin ng kasama ko sa bahay, pag nasaktan yung damdamin ko, siguradong aalma ako. Kaya yung maliit na apoy, nang dahil ginantihan ko ng galit, yung apoy, lumala. Ganun po sa dating buhay. Subalit nang dahil nakilala ko na ang buhay na Diyos, gumawa siya ng maraming himala sa buhay ko, nagkaroon ng kapayapaan. Napakasarap tumira sa isang tahanan na mapayapa. Amen. Pero pagka sa loob ng tahanan mo, ang magkakasama sa bahay ay laging nagbabangayan, sa maliit na problema ay napapatangay, paano magkakaroon ng kapayapaan sa inyong tahanan? Dapat, ang kapayapaan, hindi dapat magsimula sa mga kasama mo sa bahay. Amen? Ang kapayapaan, dapat magsimula sa sarili mong puso at damdamin. Para yung kapayapaan na ito, maibahagi mo sa bawat kasama mo sa bahay. At kapag ito'y nakikita nila, Mother, pag yung pagbabagong ito'y nakita sa'yo, mahihiya na sila sa'yo. Amen? At ikaw man ay mahihiya na rin sa kanila. Sapagkat, sa katulad po natin, sa case po natin, araw-araw nandirito tayo. Marami mga tagasunod na araw-araw nandirito na. Subalit, kung sa loob ng inyong tahanan, walang nakikita't nadadamang pagbabago sa inyo, anong himala ang ginawa ng Panginoon sa inyo? Dapat, kung ikaw ay dumadalo sa gawaing katulad nito, may makita sa'yo. Para mismong yung mga kasama mo sa bahay, parang sipon yan Pag nagkasipon yung isa sa bahay at nag-aatsing ka, magkakahawa-hawa.
So kung maganda yung pinapakita mo, maganda rin yung gagawin nila sapagkat nahawa na sila doon sa mabuting gawa mo. Subalit, kung ang nakikita nilang ginagawa mo taliwas pa din sa turo ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sinong mapupulaan? Kayo lang ba? Kayo lang ba? Ikaw lang ba na araw-araw ay nandito? Ikaw lang bang mapupulaan? Hindi. Kasama na ang Apo Kunching at kasama na ang Divine Mercy. Sasabihin sa'yo, si nanay, araw-araw nagpupunta kay Apo Kunching. Araw-araw pumupunta sa dambana ng Divine Mercy. Wala namang nababago. So, hindi lamang ikaw yung napupulaan. Dapat ipakita natin mismo sa ating mga kasamahan sa bahay na binago na tayo ng Panginoon. At ito hindi natin makakamtam hanggang hindi binibigay sa atin ng Panginoon yung gift, yung regalo niya na tayo ay pagbaguhin. At pag tayo nagbago sa dati nating ugali, mismong yung mga kasambahay natin na magsasabi, himala ang naganap sa nanay ko. Mga kapatid, mga simple lang po itong presentasyon kung paano natin mararamdaman ang hiwaga at kadakilaan ng Panginoon. Patuloy po natin siyang damhin araw-araw. Patuloy po nating magsumikap sa kanyang kalooban. At napakarami nating kadakilaan at kahiwagaan na mararamdaman mula sa ating buhay na Diyos. Mararamdaman natin na buhay ang Diyos kung nararamdaman natin at nagaganap ang mga himalang ito sa ating buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Yamang narinig niyo po ay binahagi ng ating Tita Beth. Harinawa po ay maging karagdagan bilang panampalataya sa inyong buhay. Maraming